Ngayong araw, nandito tayo sa Tondo at hawak-hawak kong plato ng recycled na karne. Pero, gagawin niyang napakasarap na adobo sa halagang 25 pesos. At sa episode na to, Paps, kakain tayo ng murang adobo hanggang expensive adobo. Kaya hinihintay natin. Tara! Kung merong pinakasikat na Filipino dish sa buong mundo, ay marahil ito na ang adobo. Kapag may banyaga, lagi natin tinatanong, hey, have you tried adobo? At sa video na to, kakain tayo ng adobo sa magkakaibang price points. Mula sa nakakaintriga na 25 pesos na adobo sa Tondo, Hindi ito yung pagpag. Hindi po. 100% po na hindi po siya pagpag kasi po Michelin Guide quality na adobo, Itong dalawang adobo to, medyo may nandun siya sa category na if wala siya dito, hindi mo siya makuha. hanggang sa premium and elegant 2,200 lam adobo. That's like Princess Diana walking. Yeah, with her corgis. Yeah, with her corgis, definitely, bro. At tingnan natin kung pinakasulit. Ready ka na ba? Tara! Ang adobo ay considered as the unofficial national dish ng Pilipinas due to its pre-colonial roots, cultural ubiquity, and practical preservation method. Rine-reflect nito ang Filipino history. At later on, nahaluan na ito ng Chinese influence katulad ng soy sauce. At ngayon, mahal na ito ng bawat Pilipino. Na tipong kada tahanan, may kanya-kanyang version ng adobo. Nagsimula talaga ang adobo noong unang panahon bilang isang estilo ng pag-preserve. Early Filipinos use vinegar and salt to cook meat na nagpe-prevent na bacterial growth at inaalaw nito na ang isang putahe ay mas matagal na hindi mapanis. Kaya nga ang adobo ay isang paraan ng pagluto at hindi talaga isang klase ng putahe. Kaya naman, sa libo-libong isla sa Pilipinas ay sari-sari din ang version nito. Katulad na lang ng isang nakakaintriga na version ng adobo. At sisimulan natin Sa pinakamurang adobo dito sa Tondo, Ate Loida, magandang umaga. gandang umaga po. kilalanin si Ate Loida, ang famous at iconic seller ng tinatawag na monok. At binibenta niya ang classic monok niya sa kanyang neighborhood for more than 20 years na. Pops, welcome to Tondo. Welcome din. Makakasama natin ng isang sikat at young OG na stand-up comedian at host ng top-rated podcast sa Spotify na walang edit-edit. Kilalanin si Leland Lim. At sasamahan niya akong hatulan ng iba't ibang adobo na makakaharap namin ngayong araw. Naku-curious ka ba pare kung anong hawak natin ngayon? Ano ba to, Ate Loida? Yan po yung baboy at baka at saka manok. Okay, halo-halong karne. Opo. Pero bakit ate parang boiled na siya? Anong kwento dito? Bali po yan kasi yan po yung mga manok, baboy at baka na pinakukuluan. Na usually, siya po yung kinukuha sa restaurant na ginagawa lang pong broth. To make it clear, hindi siya recycled. Hindi po. I mean somehow, pero hindi siya galing sa basura. Hindi po. Hindi ito yung pagpag. Hindi po. 100% po na hindi po siya pagpag kasi po malinis po siya. Tagal na nagbebenta si Ate Loida ng monok. At sa ulitin hindi ito pagpag. Dahil basically, yung mga karne sa hotel na hindi nagagamit na pampakulo ng sabaw, ibinebenta ito sa kanya at ginagawa niyang adobo flakes. So, hindi siya under the table. Hindi po. Illegal siya. Opo. Pero bakit siya tinatawag na monok? Sino nagpangalan? Dati po kasi talagang pure puro manok po yan. Dahil po talaga minsan dumarating po yung kamahalan ng bilihin. Naluan po siya ng baka, baboy at saka po manok. Parang ano pala to? 3-in-1. 3-in-1 po. Pero may binulong ka sa akin kanina. Sabi mo, sakto, mahilig ko sa adobo. So, tatanong ko na rin sa'yo, Leland, anong masarap na adobo para sa'yo? So, halo yung chicken and pork. Uy! Yung drumstick na chicken, Oo. tapos cubes na pork. Okay. Hindi ko alam kung Chinese adobo Oh. yun eh. Are you more on a saucy adobo guy or more on a dry adobo guy? Doon ako sa sauce. Itong karne na to, ginagawa niyong adobo. Anong klaseng adobo yung luto ninyo? Minamanerate ko lang po siya sa suka, toyo, tas konting sibuyas at sili rin po. Which is, ito yun, na nagkakahalaga ng 25 pesos po per order. 25 pesos pare. Dalawa ang magiging proseso ng pagluto ng monok. Una ay kailangan mo na himayin ang sama-samang karne ng manok, baboy at baka. Para sa mga matitigas sa karne ay ginugunting ito ni ate. At sa malalambot naman ay inihimay ito gamit ang kanyang kamay. Sa kawali ay imamarinate ito gamit ang toyo, suka, lalaking gayad ng pula at puting sibuyas, siling labuyo, at saka igigisa ng bahagya. Pag nanoot ng mga lasa ng spices, ay aalisin na ang katas ng sabaw para mas madali ito ma-dehydrate o maging malutong. Pops, visually, what does it look like para sa'yo? Basta para siya pulled pork, yung Ang galing, nice. Oo, sa Amerika. pinapapak natin. Tapos medyo parang toasted siya. May toasted, merong sakto lang. Parang adobo flakes. Adobo flake. At sa isa pang kawali, ay another luto na naman. Magigisa ng pulang sibuyas, siling labuyo, at saka ibubuhos uli ang marinated na monok. Lalagyan ng asin,
konting magic seasoning, at saka haluin mabuti. Babalik-balik na rin na Ate Loida ito na paulit-ulit sa kadahilan ng para hindi masunog ang karne sa ilalim. And most importantly, para mapanatili na tamang tusa lang ito. Pagpasok na sa standard na Ate Loida, ay boom, ready to serve. And this adobong manok costs only 25 pesos. Sige, ako kukuha ko ng Toasted, crispy. masarap. Bahala na sa konting karne para ano. Cheers, pare. Parang may... It's okay. Masarap siya. Sarap. Cheers. Oh, wow. Two different moods. Kung trip mo yung malutong, dun ka sa crispy, sa toasted. If gusto mo yung traditional adobo, yung loob ng cube ng adobo, ito. Ito yun. Galing. Pero doon sa flavor. Una sa lahat, ang sarap ng sibuyas. Dalawang klase ng tamis ng sibuyas na lalasahan mo. Yung pula, tapos yung puti, tapos may ibang sibuyas na medyo natusta na rin. Parang nag-caramelize na siya. Tapos yung, typical, suka, toyo, kung lasa ng adobo. Tsaka may sili, di ba? Hindi May sili. sa manghang. Ayaw niya ng mangang. Yung timpla kasi ni ate, Sakto yung lang. sili, sakto lang. Hindi siya nag-linger. Oo, pare, maganda sa kanya yung sili, hindi siya on heat, yung sili lasa. Oo. Bakit sa dinami-dami ng luto, pwede kaldereta, mechado, bakit adobo yung napili mo na Kasi mas mura yung ingredients. Kung tutusin, ang kaldereta, maraming proseso, marami yan, di ba? Oo. Hindi katulad yan, toyo, suka lang, konting sibuyas, sili. Pero ano yung binabalik-balikan nila? Una sa lahat, kaya nila binabalikan ng ating tindang monok. Una sa lahat, sakto sa budget ng masa na mura lang na makakakain ka na. Right. At higit sa lahat, syempre may kasamang pagmamahal lalo na sa mga suki natin. Anyway, Lilan, alam kong sarap na sarap ka sa adobo na to. Okay na to. Pero dito pa nagsisimula yung adobo tour natin. Dahil sa mga susunod na locations, kakain pa tayo ng mga adobo na medyo mas mahal. Ready ka ba? Ready? Pero may challenge sa kanila kasi i-compare ko na dito eh. Yun lang, maganda yung una natin eh. Maganda. Anyway, tsura. For mga controversial adobo in Tondo, let's move sa isang Michelin recipient resto na nag-serve na dalawang klaseng adobo. Welcome to Lore by Chef Tatong. Dito, matitikman mo ang mga best versions ng Filipino food mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Founded by the legendary and award-winning Chef Tatong, kaya naman talaga nakakaintriga kung anong klaseng adobo ba matitikman namin ni Lilan dito. JP, ngayon kanina, galing na kami sa murang adobo. Kumain kami ng adobo. Kakaiba. Ang tanong ko dito sa Lore, anong special sa adobo ninyo? So, we have two kinds of adobo po. So, first is adobo sa pula. Okay. And then, second po is yung humba boholano po namin. So, ang difference po kasi nila, si adobo sa pula po is ginagamitan lang po natin siya ng anato oil or atsuete. Okay. And suka po. So, ginagarnish lang po natin siya with the aromatics like yung mga garlic and so on po. While si humba naman po, it's a sweet version. Sweet version po siya ng adobo. So, gamit po natin is pork belly. And then, nagpuput po tayo ng banana blossom. Tingin mo ba, JP, yung adobo dito sa sa Lore, malinamnam? Siguro, sobrang linamnam. To the point na, hindi ka na makakapagsalita. So, gusto ko yung may kagatlabi sa camera. Pakita mo dito. Yan. Ganun pa eh. Okay, after magpa-cute ni JP, it's time to eat. At titikman na namin ni Lilan ang iba't ibang adobo ni Chef Tatong dito sa Lore. Boom, Lilan. Second adobo natin this sa mid-price adobo natin sa Lore. Second adobo. How's the vibes, pare? Ayoko i-compare yung vibe. Pero, gusto ko i-compare yung food. Okay, that's the better option. Our first adobo is the adobo sa pula. It starts by sauteing some garlic, white onions, then the marinated pork and grilled chicken. Add some salt and then the fresh anato oil. Add chicken stock, laurel leaf, and then some extra adobo sauce. For plating, add some grilled garlic on the side and a labuyo flour. And this adobo costs 528 pesos. Alam mo, visually pare, no? Aminin mo, mukha pa siya adobo? Hindi, sabi ko nga, mukha siyang apretada. Kasi medyo oranges siya, na hindi mo masabi na eggplant ba to? Or hindi, parang charred, greenilled, parang greenilled yung chicken. General, tas nilagay sa sauce. Cheers, pare. Okay. What the? Sabi ko niya, di ba, mga apretada. Hindi ko alam kung Psychological? psychological yun. Pero minsan, parang apretada. Pero nagigits ko yung lasa ng adobo, pare. Very vinegary. Definitely walang toyo. Pero nalasahan ko yung suka, yung pagka-asim niya, acidity niya. Bawang, definitely mabawang din siya. Pero galing nga, para siyang apretada. It's a very playful adobo. So, grilled. Grilled din ba? Parang grilled eh, oo. Pero charred. Kaya, Thank you, pa.
Ay, iba. Okay. Ibang experience yung pork. Diba? Try na rin natin tong Tatong Siyempre kulang na pare. Ang adobo, kailangan talaga may kanin siya. So ito yung tatong fried rice natin. Okay ka, Babs? Cheers tayo. Try natin yung rice. Cheers. Yes. Get, hindi siya, okay, ibang level pag may rice na, yung tatong rice. Galing, galing oh. Parang siyang egg fried rice na mas moist, mas sticky. Oo, no? Egg fried rice. May shrimp, may seafood. Paps, isang adobo pa lang yun. May isa pa silang Isa adobo pa tayo. dito. Ito naman yung humba. Next is the humba na nagsisimula sa paggisa ng bawang at black beans. Then, ilalagay na yung mga sliced pork belly. Add banana blossoms. And then, their secret humba sauce. Add a touch of vinegar, salt, let it reduce. Put some fried banana on the side at lagyan mo na rin ng parsley. And this humba costs only 528 pesos. Alam mo si Chef Tatong, nakatira rin sa Talisay, Cebu. So Cebuano talaga yan. So ang humba sa kanila, delicacy talaga to. Tubong sa buhay. So makita mo pork belly to pare. Manipis. Sige, ako kuha sa isang kagat pare, kuha ko ng balat, kuha ng karne. Tapos konting onions na rin. Taba, ayaw mo? Ay, meron na rin. Automatic yan. Cheers. Very Chinese. Very Chinese. Parang may lasa ng star anise. Alam mo yun? Meron talaga, definitely lasa. Sarap. Pero hindi siya yung overpowered. Hindi overpowering. Sakto lang. Galing. Ang savory niya, ang tamis niya. Mamantika siya in a good way. Oh, wow. So parang to me, both etong dalawang adobong to, medyo may nandun siya sa category na if wala siya dito, hindi mo siya makukuha Well said, well said. sa iba. I think, maganda ring take is, adobo siya na playful. Pero nandun pa rin authenticity. Authentic pa rin. Alam mo yun? Are you ready, Lilan, for more adobo? I'm ready for more adobo. Dahil sa susunod na adobo natin, titikman na natin yung pinakamahal na adobo para sa episode na to. Ito na ba yung adobo? This is the real This is the real dough. adobo. For our last adobo destination, let's go sa isa sa mga safe haven ko pagdating sa Filipino food. Welcome back to Grace Park. Action, boom. Chef Marky, nice to see you again. Nice to see you po. Kasama ko si Lilan naman ngayon. Hi, Sir Ruela po. Chef Marky, like, I think it's like 3 months ago. Yes. Sa Grace Park ako, kasama si Ninong Rai ko ngayon. Lechon. Just for Lilan. Yes, apa. Para sa'yo, what is Grace Park? So, Grace Park was founded by Chef Margarita Flores way back March 2013. So, right now, we have 2 branches na po. So, first is this in Rockwell, Rockwell Drive. Then, the other branch is in Gateway, Cubao. So, here in Grace Park, you will taste Chef Margarita's heirloom recipes. It is an Filipino-Italian concept. So, we're serving Filipino classics. Ina-elevate lang namin siya by using Italian ingredients and the process po sa Italy. Para sa'yo, ano ang isang masarap na adobo? For me, ang masarap na adobo is yung pag-balance ng flavor. Okay. So, first, syempre, kailangan alamin mo yung meat na gamit mo for the adobo. And next is the sauce. Okay. So, dapat balance yung sweetness, yung sourness, and yung saltiness niya. Okay. Okay? Naniniwala ka ba na dapat adobo ang pambansang putahe ng Pilipinas? For me, yes. Okay. Kasi kaya knowing Filipino people na talagang lahat ng household talagang pag may kanya-kanyang take kung paano iluto yung adobo, pasarapan na lang po talaga tayo dyan pagdating sa pagluluto ng adobo. Pero kano ba naging adobo? Alam ba natin? Nasa voice over ko yan. Wala naman talagang isang organisadong entity o individual na nagtalaga na adobo dapat ang pambansang putahe ng Pilipinas. Bagkus, ito ay naging isang collective decision. Collective decision nating mga Pinoy. Lalo na't noong ito'y nabigyan ng recognition sa iba-ibang food show sa ibang bansa. Malaking bagay din na ang adobo ay isang putahe na pre-colonial. Kada household sa sulok ng Pilipinas ay panigurado. Merong isang marunong magluto ng adobo. Mamaya, may kakainin tayong medyo on the luxurious side na adobo. Pero we have here, ano to, Chef? Here we have our breakfast bowl na adobo flakes. Their adobo flakes is a classic pork chicken adobo na pagkaluto ay pinapalamig ng konti. And then, hinihimay ito into flakes. Then on a plate, a generous garlic rice will be added, fried organic sunny side up egg, and then the adobo flakes. Add some extra adobo sauce, and on the side, ilagay mo na yung atsara and tomato salsa. And this adobo flakes costs 470 pesos. Oh, makikita mo. So, typical adobo plate. Alam mo, basagin ko na itlog, pare.
I think that's the magic eh. This looks immaculate, Leland. Tapos lalagyan natin. I-drizzle natin yan, pare. Hindi ko alam na ganun yun. Oo, and then maybe I'll get some garlic rice also and put it on your plate, maybe. Cheers! Cheers. Cheers. Oh, just... Ang ganda ng texture. Yes. Sobrang dehydrated niya. Nakala mo, parang kumakain ng shredded na daing. Ang ganda ng pagka-salty niya. I mean, not in a bad way. Alam mo yung parang, it's more on the umami. Galing ha? Yes. May konting hint ng sourness din. Parang, alam mo yun, typical adobo flakes na malutong. Saka yung crunch niya nasa gitna. Yeah. Hindi siya sa... Tama. Oo. Dito siya sa... dito lang ako. May crunch ako. Tapos maganda rin dito, ang ganda ng addition ng katsara. Yung sibuyas, bibigyan ng extra sweetness, yung itlog, extra fatty, creamy texture, and then there's a bed of garlic rice. A bed of garlic. Kada buti lang kaya may sumasabog na bawang. Para siyang warm hug. Ni Chef Mikey. Chef Mark. Yung pinaka-premium na adobo ang makakain namin ngayon na good for sharing na 2 to 3 na sa magkano? Yes, 2,200 something. Yeah. 2,200 pesos na adobo, pare. Adobo. O, anong klaseng adobo po yun? So that's our lamb adobo. Okay. So lamb adobo balsamico. Pwede mo ba ma-explain, Chef, bakit nasa ganung price range siya? It's good for at least 3 to 4 person Okay. naman po. Then yun nga, ginagamit namin dito is lamb shoulder. Then also another ingredients na nagpa-elevate dun sa food is the balsamico. Chef, gaano kahirap lutuin yung klase ng adobong niluluto nyo na 2,200 compared to your typical standard? Yes. So for the lamb shoulder kasi talagang pinapakuluan namin siya dun sa sauce for at least 2 to 4 hours po talaga. Okay. Ganun siya katag. Para mas pumasok, mag-penetrate yung sauce dun sa So, para siyang brace? Yes, Papuntang parang- brace na. Okay, galing. I'm expecting malambat siya. Yes, sir. Okay. And I'm expecting sobrang nuot ng lasa niya. Yes, sir. Anyway, expectations, let's turn it to reality. Here we go, pare. It's been a day full of adobo. It is the final adobo. Yeah. Punta naman din sa CPA nila. Diba? Kahit di ka nakapagtapos sa accounting, may CPA kasi. Dahil may tayong chicken, pork, adobo. Pops, ang dami natin nakain adobo ngayon, pero we haven't tried the classic yet. This one, classic style, pero chestnut yung gamit nila. This is Chef Margarita's Chicken Pork Adobo na gumagamit ng pork belly and chicken thighs with a chestnut puree in the sauce. This is really special dahil isa talaga to sa mga signature recipe ni Chef Margarita. And this adobo costs 710 pesos. So sobrang lambot niya, pare. Durug-durug na yun yung ano, no? Yung chicken. Disintegrate, oh. Oo. Sige. Oh, wow. Para tong classic FPJ na pelikula. Oh. Tapos biglang pumasok si Arnold Schwarzenegger. Oh. Classic. Tapos lumabas si Tanggol. Oo. I mean, very classic. Nostalgic, classic adobo. Pero, For some reason, elevated eh. I think it's the quality of the meat. Oo. Kung paano siya niluto. Hindi ko alam sa chicken, pero yun yung feel ko sa pork. kakaiba yung timbre nung suka rin. Parang iba yung asim niya. Tapos sobrang succulent tsaka lambot na ng karne ng manok. Parang ito yung adobo na adobo. Suka, toyo, Toyo. maalat, may asim. Yun na yun. Ay, Paps, may extra kanin ako. Dahil ang adobo, hindi yan adobo. Wala extra Walang kanin. Dahil nandito na tayo sa most awaited part of the day. The most expensive or priciest adobo. Ng adobong tol. Lamb balsamic adobo. Nagkakalaga itong palayok na doon, 2,200 pesos, pare. At ito na ang most luxurious adobo for today. This is the Lamb Adobo Balsamico, Chef Margarita's love letter to both Italy and Philippines. Braised in a silky adobo balsamico sauce na gumagamit ng authentic balsamic vinegar from Italy. At ang pinaka-protina na gamit nila ay lamb shoulder na ini-slow cook for how many hours para maigi itong lumambot. And this Lamb Adobo Balsamico that is good for sharing costs 2,200 pesos. Can we smell it? Let's try. Kaya mo ba? Wait lang. Amoy matamis. Amoy ko rin yung pagkalamb niya. Oo. May ko nandun pa rin. Pero may matamis niya. Are you ready to eat? Cheers. Cheers, pare. Lasa adobo. Lasa adobo. Cheers. That's just marvelous. Ibang klase. Elegant.
That's like Princess Diana walking. Yeah, with her corgis. Yeah, with her corgis, definitely, bro. Iba, no? Ibang level, no? Ibang level. Parang yung adobo, binihisan mo ng Louis Vuitton eh. Parang, Tapos nag-spray ka ng CK. oh, uy, pwede rin. Or Yves Saint Laurent. Ang tamis, matamis in a good way, ang savory niya. And then yung vinegar, parang nagbibigay siya ng extra fragrance eh. Alam mo, may amoy siya, may lasa din siya. Galing, pare. Parang papuntang wine, alam mo yun, parang ganun yung lasa. Pero nararamdaman mo yung konting asim. Meron. Tsaka yung tamis, balance nga. Tsaka yung anggo pa rin ng lamb, lasa pa rin siya. Alam mo yun, galing. Naramdaman mo yung nagluto talaga ito, ubos na yung pasensya. Kasi 4 hours siya naghihintay. Para lang lumambot. Pag yan di lumambot, sasapakin ko yan. Sabi niya gano'n. Anong learnings mo para sa adobo? Akala ko ang adobo. Iba-ibang version. Pero essentially, isa lang lasa niya. Okay. Na-prove wrong ako today. Kasi lahat ng adobo tinikman ko today sa mga tinikman natin, iba siya eh. Kumbaga, you might as well say na hindi adobo yung isa eh. So it's totally branching out to a different category of food. Masasabi mo talaga, okay, in somehow, some way, adobo is very Filipino talaga. Bawal may tanggi. Kasi medyo, ang adobo ngayon para siyang very intriguing na parang, di ba? Minsan nga napapaisip nga rin, no, adobo nga ba talaga dapat yung national dish? National dish. Pero, di ba, parang pag tinatanong yung mga tao, katama kasi budget-wise, nakasanayan, madali lutuin. Alam mo yun, kahit sa ibang bansa, madali lutuin. Universally, mas nagugustuhan ng ibang tao. Oo, parang kaya okay, siguro. Noong una medyo hesitant ako sa adobo is the Filipino national dish, pero ngayon parang mas naintindihan ko na. May sense na. Pero mas gusto ko pa rin kaldereta. Joke lang. Anyway, Rilan, maraming salamat. Bro, thank you, Paps. Yung manok, parang siyang Swedish massage. Okay. Etong pork, Parang nuat type. nuwan. Sponsored ba, no? Why are you speaking like this? Mukhang hindi na siya, konyo. Yeah. Ano na tayong gago? And we're here in Grace Park. In And Rock- we should say, wait, where? In Rockwell. Yeah, so we should say it's adobo. Yeah, I've been saying it since we got here. Yeah, and I will put in the title, Americans try adobo for the first time. Yeah. So this will be viral. But You know what they call their corgis there? Adobo. wow! That's illegal. That's illegal That's there. illegal, bro. Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating cheap versus expensive adobo kasama nag-iisang Lim. Pare, maraming salamat. Thank you. It's been a fun day. Ito yung, hindi ko alam na makakain ako ng 27 na adobo. Hindi naman, 28. In one. 28. Pero sige pa, sa 28 na adobo na kain natin, ano ang pinaka-winner at paborito mo? Okay, may honest ako. Yes, please. Yung huli. Oh, Ito. which one? Lamb. Oh, yung lamb price bowl. the prices. Yung 2,200. Can you give a reason, a reason? Kasi iba yung ginawa nilang pag-elevate doon sa adobo eh. Yes, sinasabi natin, ito ibang version to ng adobo, ito suka lang gamit, ito ganyan-ganyan. Pero iba yung na-maintain niya lahat ng essentials ng adobo. Oo. And sumarap siya lahat. Bago ko sagutin yung akin, Pops, promote muna ang show mo and your social media pages. Follow nyo na lang ako on Instagram at Chief Lim. Pero search nyo na lang yung Leland Lim, nandun naman yung lalabas. Sa Facebook din, Leland Lim. TikTok, Leland Lim. Yep. And makinig kayo ng podcast ko na walang edit-edit with Leland Lim. Thank you, Paps. Lahat nasa description below. Panoorin nyo rin, supportahan nyo ang Comedy Manila, stand-up comedy scene sa Pilipinas. Maraming salamat. Malupit to. Anyway, ang sagot ko, paborito ko for today, masarap lahat literal, walang tapon. Okay. Walang tapon, kahit yung sa mid-price, dito sa expensive, dito sa Grace Park. Pero panalo sa akin, is yung manok ng tondo. Okay. Interesting, kasi mahilig ako sa ganong klaseng adobo eh. Yung adobo flakes talaga. Tapos, nahiwagaan ka lang din talaga na parang very controversial siya. Pero isipin mo, sabi nga ni Ate Lloyda, kahit mayaman mayaman ito. Umorder ng 20 kg, 30 kg. Tapos nalasahan mo nga, 25 pesos, good shit to pare. Regular customer. Regular customer, masarap sa masarap. Kaya, para sa akin, pinakasulit pa rin, 25 pesos. Though, lahat nga sabi ko, kahit itong 2,200, yung tuto mo di pa mahal eh. Oo. Sulit yung, alam mo yun. Anyway, pare, maraming salamat sa panonood ko si Chewy, kasama si Leland. Nagsasabing stay safe. Good night and goodbye. Bye. Okay, next naman, kaldereta. Sige. Kalderetang